natin, yun ang gusto nila. Kung ano yung gusto natin, ayaw nila. Yun ang problema. Naipaliwanag lang lahat, tingin ko, sa dami ng mga speaker, kung bakit dapat tutulan yung Chacha. Ito ay hindi People's Initiative. Ito ay initiative ng pamilya Marcos. Hindi ito plano ng sino man sa Sanlakas, sa PLM, sa BMP, sa Oriang. Hindi ito proposal ng mga samahang masa o ng samahan ng mga tao. Kundi ito ay proposal ng pamilya Marcos, ni Bongbong Marcos at saka ni Speaker Martin Romualdez at ng kailang partido sa Partido Federal ng Pilipinas. Kaya ito ay hindi People's Initiative, kundi ito ay Trapo Initiative. Pangalawa, panluloko dahil hindi naman sinabi kung ano ang babaguhin. Hindi naman sinabi sa mamayan na aalsin ng 60-40 at gagawin ng 100% ang karapatan ng mga dayuhan na mag-ari ng lupa at negosyo dito sa ating bansa. Hindi nila sinabi yun. Dahil pag sinabi yun, tsak, walang pipirma. Hindi nila sinabi na term extension ng mga opisyal ng gobyerno na yung dating isang term lang ay gagawin 2 term na. Gagawin daw 5 years na, gagawin 10 years na. Kasi pag sinabi nila yun, hindi rin papayagan ng mga tao. Kaya itinatago nila. Yun ang pangalawang anomalya. Pangatlo, hindi nila sinabi na yung Article 17, Section 1 ang babaguhin na ang gusto nila ay bumoto na lamang ng isa ang Senado at Kongreso. Dahil sa mahabang panahon, laging bigo ang panukalang Chacha mula kay Erap, kay Gloria, kay Ramos, kay Duterte, lahat pinanukala yan pero nabigo dahil hindi magkasundo doon sa pagbobotohan ba ng hiwalay o buo. At ang gusto ng Kongreso lagi ay buo. Ang gusto ng Senado, hiwalay kasi 24 lang sila eh. Eh pagka nagbuo na, hindi mawala ng kapangyarihan talaga yung Senado. Kaya gusto nila buo na lang. At yun ang kailang taktika ngayon. At yun ang gustong papermahan sa atin. Na pumayag tayo na ang Senado at Kongreso ay bumoto sa pagbabago ng konstitusyon ng iisa na lamang para makuha yung 3/4. Yan. Kaya ito isang kalokohan. Pero ang pinakamalaking kalokohan na sinasabi ko, hindi natin gusto ang Chacha. Bakit yun ang ibinibigay? Ang gusto natin, magkaroon tayo ng trabaho. Ang gusto natin, magkaroon ng tahanan at lupa ang tirahan ng mga tao. Tama? Ang gusto natin, bumaba ang presyo ng bilihin. Tama? Ang gusto natin, itigil ang korupsyon sa loob ng gobyerno. Ang gusto natin, magkaroon ng trabaho ang walang trabaho. Yun ang gusto natin. At gusto natin, matanggal lang? Ayaw, matanggal daw matanggal sa gobyerno. Dahil ang problema natin ay hindi ang konstitusyon. Hindi yan ang problema natin. Ang problema natin ay ang mga trapo, dynasty, at elite na politiko na ang gusto sa buhay ay kontra sa gusto natin. Kung ano, hindi ko lang, kung ano ang gusto nila, ayaw natin. At kung ano ang gusto natin, ayaw nila. Yan ang klase ng politika natin mula noong panahon ni Aguinaldo. Quezon, Marcos, Cory, Ramos, kay Duterte, hanggang kay ngayon kay Marcos. Ang gobyerno natin ay gobyerno ng mga multinational corporation, ng mga land grabber. Sila ay gobyerno ng mga mayayaman, hindi gobyerno ng manggagawa, hindi gobyerno ng mahirap, hindi gobyerno
ang pumwesto sa ating pamahalaan dahil ang pagpwesto sa gobyerno sa magitan ng eleksyon ay pera-pera. Kung sino may pera, siya ang mananalo. Kaya dapat ang eleksyon dito sa bansa para may halagang pera sa bangko dapat. At dahil si Marcos ang pinakamaraming pera, itong nakaraang eleksyon, siya ang nanalo. Yun ang totoo. Ang gobyerno ito ay hindi gobyerno natin. Eh ang mga congressman na yan, wala yung ginawang magandang batas para sa atin. Ang Senado, wala rin ginawang batas para sa atin. Kahit ipagpag natin ng 10 beses ang ating konstitusyon at ang ating mga batas na ginawa, mga policy, mga program ng gobyerno, lahat yan ay para sa mga malaking korporasyon, hindi sa masang Pilipino. Kaya tayo hanggang sa ngayon ay naghihirap despite ng katotohanan na ang bansa natin ay bansang mayaman. Napakayaman ang bansa natin. Pero tayo mga mamayang Pilipino ay naghihirap dahil ang mga ginagawang batas, patakaran, programa ng mga nagpalit-palit ng gobyerno ay para sa mga bilyonaryo, para sa mga korporasyon. Hanggat, mga kasama, hanggat ang pwesto sa gobyerno ay mga bilyonaryo, mayayaman, elitista, trapo, dinastiya, hindi sila mapapagod na gumawa ng mga batas at panukala na magpapahirap sa atin at magpapayaman na magpapayaman sa kanila. Tama ba yun? Hindi kayo umiimig. Tama ba yun? At yan ang kasaysayan ng ating politika sa bansa. Ang dami ng matatalino, ang dami ng magagaling, ang ganda ng mga pangako. Sa panahon ng halalan, pagkatapos magpwesto, ang paglilingkuran, hindi tayo, kundi mga mahiyaman. At ang pinakamalinaw na halimbawa ngayon, o pinakahuling halimbawa ngayon, bukod sa mga dati ng batas, laban sa mga estudyante, laban sa mga manggagawa, laban sa mga magsasaka, ay itong pagbabago ng konstitusyon na laban sa buong mamamayan. Dahil ibebenta ang ating bayan, ang kabuhayan at karapatan natin ay ipagkakaloob ng libre doon sa mga dayuhan. Kung dati, tingi-tingi ang pagbabago ng ating mga batas para ikutan ang ating konstitusyon, para paluwagin ang pagpasok ng mga dayuhan. Ngayon, mga kasama, dahil makapalang mukha ng gobyerno ito, dahil makapalang mukha ng mga congressman na ito, i-wholesale na, hindi na tingi-tingi, hindi na retail, kundi wholesale na ibebenta tayo sa dayuhan. Pag nangyari yun, mga kasama, na yung mga malaking sektor ng ating lipunan ay 100% na kontrol ng mga dayuhan. Ang komunikasyon, ang tubig, kuryente, transportasyon, paglikha ng produkto ay naging 100% na pag-aari ng dayuhan. Pati lupa natin ay naging 100% na pag-aari ng dayuhan, mga kasama. Para tayong Palestino, magiging para tayong Palestino, na makontrol ng mga Hudyo, ng mga Zionist Jews, ang lupain at negosyo sa buong Palestine na kontrol ng mga Jew, ang gobyerno at naagaw at itayo sa ilang gobyerno at pinalayas ang mga Palestino. Ganon ang mangyayari sa atin. Magiging ganap na squatter tayo sa ating sariling bayan. Payag ba kayo doon? At pag tayo tumutol sa gusto nila, pag tayo tumutol sa gusto ng malalaking korporasyon, may kontrol ng negosyo dito sa ating bansa, may kontrol ng malalawak na lupain dito sa ating bansa, ganon ang haharapin natin. Parang Israel, bubombahin tayo na ginagawa ng Israel sa Gaza, sa mga Palestino. Inamkam ang kanilang lupain.
Kaya huwag nating payagan. Huwag nating payagan itong pagbabago ng konstitusyon. Pero gusto ko rin sabihin sa inyo mga kasama, sa ating mga kapulisan, sa ating media, na kami naman ay hindi namin gustong totoo-totoo protektahan itong konstitusyon na ito. Gusto namin ang pagbabago sa konstitusyon. Pero hindi sa panahon ng mga dynasty at mga magnanakaw na gobyerno at makatuta ng malaking korporasyon. Hindi sa panahon nila. Dahil itong konstitusyon ito, ipagpag naman ng ipagpag, walang tatalsik na karapatan para sa mga mahihirap. Lahat ng probisyon sa konstitusyon na ito ay puro pamalakbunga lamang sa proteksyon ng ating bansa at ng ating mamayan. Pero ang kaibuturan nito ay proteksyon sa ari-arian ng mga mayayaman. Private ownership protection. Ang totoong layon ng Tsa-Tsa ngayon ay hindi lamang palaguin ang yaman ng mga mayayaman, hindi lamang kontrolin ang politika ng ating bansa ng mga Marcoses, ng mga Trapot Dynasty, kundi sundin ang gusto ng mga multinational, ng mga malaking kapitalista sa mundo na ipatupad sa Pilipinas ang ganap na neo-liberal policy na kung saan huwag nang magkaroon ng pakialam ng gobyerno sa pagpatakbo ng ekonomiya, kaya ng mga negosyante nang sa ganon ay magtamasa ng kayamanan ang mga dayuhan at lokal na mga kapital. Yun ang gusto nila. Ipatupad ang privatization ng todo-todo, liberalization, contractualization, taxation. Yan lahat ng yan ang gustong mangyari kung bakit binabago ang konstitusyong ito. Naghangad ng pagbabago, lahat na halos ng naging administrasyon ay hinangad dahil gusto nilang ipuslit yung utos sa kanila ng IMF World Bank ng malaking international corporation na ipatupad na ng todo-todo ang neo-liberal na patakaran. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.